Excited kami palagi na makita kayo every Sunday dahil kayo ang mga kasagutan sa aming panalangin. Again, mamaya po, Bistang Kristiyano, magsisimula po yun ng 2 p.m. pero ang service proper nun ay 7 to 9, 7 p.m. At kami po kanina nakita nyo, kaming worship team ang maglilid ng worship doon sa plaza mamaya. So, kaya exciting yun. Tignan natin kung ano ang gagawin ni Lord sa nakataas ba? Sa event na yon, at yun ay para sa lahat. Kung gusto niyo pong pumunta, kahit hindi kayo alam ko maraming taga-Bansod dito. Diba? Pwede kayong pumunta kung gusto niyo pumunta. Mamaya yun. 2 p.m. to 9 p.m. yun. So sa 2 to 6, maraming mga activities, maraming magsasalita. Tapos sa 7 p.m. yun ay yung worship service. May preacher, may worship, may praise and worship. So yun, dun yung at ako in-encourage ko na dun dapat kayo pumunta kasi yun yung pinaka-importante sa lahat dun. Okay? Pero kung gusto niyo manood, ma-entertain ng konti, meron yata silang mga singing contest dun. So, nandun po tayo, nandun kaming worship team. Amen. Excited ba kayo ngayong umaga? Well, ang kabutihan ng Diyos ay hindi nagmamaliw. Right? Palagi siyang nakatingin sa kaniyang kakayanan. Hindi sa kakayanan mo. Palaging nakatingin ng Diyos doon sa kaniyang kakayanan. At yung kakayanan ng Diyos ay, siyempre, kakayanan ng Diyos, ibig sabihin, hindi yun mabibigo. Right? So kahit anong level ka man, nasaan ka man ngayon, ano man ang sitwasyon mo, tandaan mo na yung kakayanan ng Diyos ang palaging merong kagagawan sa mga mangyayari sa iyo kung titignan mo yung kanyang kakayanan. Pero kapag tumingin ka sa kakayanan mo, then talagang madidisappoint ka. Right? Pero palagi nating sinasabi dito sa church na it's not about what we can do. It's about what He can do. Right? Tama? Diba? Hindi natin kayang i-preserve yung buhay natin na merong katagumpayan. Unless na lang na ang Diyos ang mag-preserve nito para sa atin. Right? At ang sabi niya, siya daw ang may hawak ng buhay natin. Sa kanya nakasalalay. Ang gusto niya lang gawin mo ay sabi niya, ikaw ay mag-aral sa akin. Learn from me. And then you will learn how to live freely and lightly. So dito sa mundo, sabi niya, in this world you will have tribulation. Dito sa mundo, dito sa ating sa sistema ng mundo ngayon, at nakikita niyo naman ang nangyayari sa Pilipinas, right? Tama? O meron ditong ano yan? Merong mga taga Duterte, right? Meron taga Marcos, di ba? Meron taga Lenny, right? Pero yun ay point of view lang ng mundo. Dito sa church, hindi tayo maka-Diyos tayo lahat, right? We don't talk about politics in this church, right? We always look to Jesus. Why? Because He is our hope. Siya ang, pag sabi ng Proverbs, don't put your trust in a man. Huwag mong ilagay ang iyong tiwala sa tao. Ang sabi ng Biblia, the church is not peripheral to the world, but the world is peripheral to the church. Ano ibig sabihin nun? Tayo daw na katawan ni Kristo ay hindi tayo accessory lang ng mundo. Baligtad. Yung church, ang accessory ng church ay yung mundo. Right? Ibig sabihin nun, tayo ang nakaka-apekto sa kanila. Amen. So wag niyong, don't make a mistake na kung anong nakikita niyo sa balita ay ikaw ay maaapektuhan. No. Right? Yes, maaapektuhan yung physical mo, pero yung spiritual reality, yung spiritual position will stand. Amen? Proverbs 10, right? Sabi, many are the plans. Proverbs 10 ba to? Basta nasa Proverbs to. Many are the plans in a man's heart, but it is the Lord's purpose that will stand. Amen?
Maraming layunin ang mga nasa mundo, maraming layunin ang mga politician, maraming layunin ang ating gobyerno, pero ang sabi ng Diyos, maraming man daw gustong gawin, pero ang tatayo lang ay ang kaniyang layunin. Amen? A person may have many ideas concerning God's plan for his life, but only the designs of His purpose will succeed in the end. Amen? Maraming tao, ginagamit ang Diyos para sa sariling kapakinabangan. Right? At hindi tayo ganon. Right? Ang ginagawa natin, Lord, gamitin mo yung aking buhay sa yung sariling plano. Dahil yun ang pinaka-the best na pwede nating gawin dito sa mundo. Yun ang pinaka-the best na pwede nating lakaran dito sa mundo. Amen? Amen. So, we don't lose hope. Why? Because Jesus is our hope. And sabi niya, He is the same yesterday, today, and forever. Amen. He is the author, and He's in the middle, and He is the finisher of our faith. Amen. We encourage you, church, na marami man kayong napapanood sa inyong mga cellphone. Tandaan nyo, don't forget who you are in Christ, what you have in Him, your position in Christ, it will never change. Hindi ito mawawala, hindi ito mababago, dahil ang nag-establish nito ay si Kristo mismo. Amen? Nung sinabi niya dun sa krus, it is finished. Na-establish niya lahat ng makikipag-isa sa Kanya. Ito yung pinag-uusapan natin, yung union natin sa Kanya. Lahat ng nakikipag-isa kay Kristo ay meron ng bagong buhay. Amen? At ang purpose natin, ang mission natin, sabi dun sa ating binabasa, ang ating pinag-uusapan, ay tayo yung mga anak ng Diyos na naglalakad dito sa mundo na bumabaha ng pagkaalam tungkol sa Kanya. Amen? Dahil kapag alam mo kung sino ka, alam mo kung sino si Kristo, alam mo kung ano yung ginawa niya, ano yung position mo sa Kanya, lalakad ka dito sa mundo, marami man ang mga challenges sa mundo, marami man ang humarang sa inyo. Ang sabi ng Biblia, kahit na daw harangan kayo ng gate ng Hades, ng kaaway, it will not prevail against the church. Amen. Tandaan nyo, church, ngayong mga huling araw, we have to stand on our ground. We have to know who we are. Amen. Nang sa ganun ay makatayo tayo sa ating tamang posisyon at hindi tayo madala ng mga sitwasyon dahil ang pag-asa ng mundo ay ang mga Kristiyano, ang katawan ni Kristo na nakakaalam kung sino sila sa Kanya. Amen. Ang tanong ko, kilala nyo ba kung sino kayo kay Kristo? Kapag meron ba kayong kakulangan, nakakalimutan niyo ba kung sino kayo kay Kristo? Pastor, paano ko nakakalimutan kung sino ako kay Kristo pag meron akong mga challenges? Kapag ang iyong ginawa ay reaction imbes na response. Right? Kapag nag-react ka sa sitwasyon, then nakakalimutan mo kung sino ka kay Kristo. Pero kapag tumugon ka sa salita niya sa gitna ng sitwasyon, then hindi mo nakakalimutan kung sino ka. At sabi ng Biblia, kapag ganun daw ang iyong attitude, palagi kang tumutugon sa salita ng Diyos sa lahat ng pagkakataon, you will always see a victory. Amen? Makikita mo yung tagumpay na binigay na sa iyo. Di ba? Yun ang napakaganda doon. Binigyan ka na ng katagumpayan. You are victorious in Him. You are more than conqueror in Christ. Amen? Bago ka palang lumaban sa labanan, ang sabi ng Biblia, ikaw ay matagumpay na. Right? Bago ka pa sumabak sa mga simptomas ng katawan, ikaw ay pinagaling na. Right? Bago ka pa pumasok sa kawalan, sabi ng Biblia, ang Diyos ang iyong source. Siya ang nagpo-provide sa iyo. At gaano kaganda yun? Gaano kagandang buhay yun? Kaya nga sabi ni John, di ba, anong klaseng pagmamahal itong binigay mo sa akin? Na tinawag mo pa akong anak mo. Isipin niyo yun. Diba? Sa sobrang pasaway natin, sino bang hindi pasaway dito? Diba lahat tayo pasaway? Right? Diba? Lahat tayo, tama? Yes. Sa sobrang pasaway natin, pinili pa rin ng Diyos na ibigay niya yung kanyang pagmamahal sa iyo.
Pag iniisip mo pa lang yun, talagang magbabago na yung buhay mo. Magiging grateful ka, imbis na bitter. Right? Magiging ikaw ay mapagpasalamat, imbis na nagre-reklamo. Right? At papasalamat ka na, ay buti pa tong kapatid ko na to pumupunta sa church. Hindi mo na iniisip yung mga shortcomings natin. Why? Kasi lahat tayo meron. Right? So we always look into the Word. Why? Kapag nagtinginan tayo, alam niyo, pag nagtinginan tayo ng mga flaws natin, alam niyo kung sinong pinakamarami? Right? Pag nagtinginan tayo, we will not go higher. Pero kapag palagi tayo nakatingin kay Kristo in spite sa mga flaws natin, then we will go higher. Diba? We will mature as a church and then we will stand doon sa posisyon. Dahil marami ang, gusto kong sabihin sa inyo, church, yung mga kapitbahay nyo nag-aabang sa inyo. Nag-aabang na makita nila yung buhay ni Kristo na nararanasan nyo. At yun ang purpose ng Lord. Bakit dumating si Kristo? Hindi siya pumunta dito para bigyan tayo ng relihiyon. Pumunta siya dito para i-establish yung kanyang gobyerno. At kapag nakipag-isa ka sa Kanya, ikaw ay nasa gobyerno na ng Diyos. At gusto ng Diyos na lahat ng nasa gobyerno ng Diyos ay i-represent ang ganyang gobyerno ng merong tamang representasyon. Na merong katatagan, merong pasensya, merong kaunawaan, merong pag-ibig, merong probisyon, merong kagalingan. Amen. Hindi mo makikita yun sa labas. Makikita mo yan kay Kristo at sa katawan niya. Dahil tayo nakipag-isa sa Kanya. Yun ang good news. Amen? Amen. So, at ang payo ko sa inyo, tigilan nyo ng kapapanood ng hearing. Kasi kapag maka-Duterte ka, malulungkot ka. Pag maka-Marcos ka, di ba? Pag maka-Duterte ka, magagalit ka kay Marcos. Pag maka-Marcos ka, matutuwa ka sa nangyayari kay Duterte. Pag maka-Leni ka, tahimik ka lang kasi wala na siya ngayon. Pero pag doon ka nakatingin sa natural, then hindi mo ma-fulfill yung spiritual standing. That's why, tandaan ninyo, ingatan ninyo ang inyong nilalagay sa isipan. Dahil yun ang nagpapakilos sa inyo. Kaya sabi ng Romans 12:2, do not conform to the patterns of this world. At yun pag-uusapan natin, yung world system. Diba? But be transformed by the renewing of your mind. And then you will prove, ibig sabihin ng prove ay you will experience. Sino ba gusto makaranas ng kalooban ng Diyos dito? Right? Hindi nyo mararanasan ng kalooban ng Diyos pag palagi kayo nakatutok sa nangyayari sa gobyerno natin. Palayo kayo sa kalooban ng Diyos. At makakapagsalita pa kayo ng hindi dapat sabihin. Right? That's why, sabi niya doon, be transformed by the renewing of your mind. Siyempre, ang ginagamit niya yung kanyang word. Right? And then, sabi doon, that you may prove, you will experience what is that good and acceptable and perfect will of God. Amen? Only with the Word you can experience the will of God. Wala nang ibang daan, wala nang ibang paraan para maranasan mo yung buhay na masagana at kasiyasiya. At yun ang binigay ni Kristo. Ang reason kung bakit, Pastor, bakit hindi ko naranasan yung buhay na masagana at kasiyasiya? Tapos sabihin sa'yo ng Lord, saan ka ba nakatingin? Diba? Saan ka ba nakatingin? Nakatingin ka ba sa bali-balita? O nakatingin ka sa mabuting balita ni Kristo? Right? Mamimili lang kayo eh. Correct? Yun yung reason kung bakit nilagay ng Diyos yung bunga doon sa garden. Para magamit mo yung kapangyarihan na binigay niya. Ano yun? Kapangyarihang pumili. Di ba napakabuti ng Diyos? Hindi niya tayo ginawang bot. Di ba? Gagawin lang, instinct lang palagi. Hindi, binigyan niya tayo ng will. Power to choose. Amen. Kaya nga sabi niya, lahat ng puno dun sa garden, pwede niyo kainin maliban sa nasa gitna. Bakit niya sinabing location? Para makapili ka.
Right? Kung hindi niya sinabi yung location, baka makain mo yung puno, hindi mo pinili. Tama? Hindi mo pinili, nakain mo ngayon. Kaya sabi niya, which is in the midst of the garden, you shall not eat. So, gusto ng Diyos na alam mo kung nasaan location para pumili ka, okay, hindi ko kakainin yung nasa gitna. Ang kakainin ko ay yung lahat, maliban sa gitna, lahat. So, ang gusto ng Diyos, tumingin ka sa lahat, maliban sa isa. Right? Tama? Gusto ng Diyos, makita mo sa salita ng Diyos, lahat ng ginawa niya para sa'yo. Pero ang kaaway, ipupunto niya sa'yo yung isang pagkakamali mo. Kaya huwag tayong maging kaaway. Huwag nating ipunto sa iba yung pagkakamali niya. Right? Sabihin natin kung sino siya kay Kristo. Amen? Kapag ang anak nyo ay matigas ang ulo, sabihin mo, ikaw ay masunurin. Hindi mo dinideny kung ano yung ginawa niya, ini-instill mo lang yung totoong kaisipan ng isang tamang anak ng Diyos. Amen? Hindi yun denial. Ini-enforce mo yung tamang kaisipan dahil kailangan ma-renew yung kanyang isip. Ganon din tayo, right? Hindi mo tinitignan yung wala ka. Tinitignan mo yung meron ka kay Kristo. Amen? Hindi mo tinitignan yung kahinaan mo, tinitignan mo yung lakas mo kay Kristo. Right? You have to choose where are you looking. Dahil yun yung direksyon ng iyong buhay. Kung saan ka nakatingin, doon ka mapupunta. Right? Isipin nyo na may multo sa ilalim ng kama ninyo, saan kayo mapupunta? Bigla kayong tatakbo. Right? Pag may kumaluskos, bakit? Kasi ganun kakapangyarihan yung isipan natin. That's why ang kaaway ay siya ay nagmamadali, siya ay nagdo-double time para i-brainwash yung mga kabataan natin, no, sa pamamagitan ng mga social medias at sa pamamagitan ng mga bad news. 'Di ba? Kita niyo yung mga kabataan ngayon, iba na sila, iba na mag-isip, hindi kagaya ng mga tayo noon, 'di ba? Nung mga batang 60s, 70s, 80s, 90s. Di ba, mas matitibay tayo kahit marami tayong problema, hindi tayo basta-basta bumibigay. Pero dahil sa social media, dahil dun sa information, ang tawag dito ay panahon ng impormasyon. Sa konting search mo lang, pwede ka kaagad na kontrahin ng mga bata. I-search nila yan. Ito yung sabi dito eh. Diba? So, yun yung dahilan kung bakit nagdo-double time ang kaaway. Kasi gusto niyang i-brainwash, ilayo sa katotohanan ng salita ng Diyos ang mga isipan natin. Amen? So, tandaan ninyo na ang salita ng Diyos, kahit hindi yan, alam niyo sa cellphone, di ba? Pag nag-update yung cellphone natin, ang salita ng Diyos, kahit yan ay ancient, yan din ay relative. Palagi yan relative, palagi yan nakaka-relate sa buhay mo ngayon. Di ba? Sa lahat ng pagpanahon, He is the same yesterday, today, and forever. Alam niyo ba na may nadidiscover ngayon ang science na matagal na nakasulat sa salita ng Diyos? That's why ang salita ng Diyos ay ito na yung buong package ng tulong na binibigay sa atin ng Diyos. Amen? Kaya nga every time na, palagi ko itong sinasabi, no, every time na hihingi kayo ng tulong sa amin, ang binibigay na namin ay ultimate dose of the Word of God. Amen? Salita ng Diyos. Tanggapin mo man o hindi, yun ang bibigay namin. Dahil alam namin na kapag tinanggap mo yung salita ng Diyos, yun yung iyong breakthrough. Yun yung kapangyarihan ng Diyos para maranasan mo yung kanyang salvation. At alam niyo naman ibig sabihin ng salvation, naman hindi lang pagpunta sa langit, di ba? Ang ibig sabihin ng salvation ay deliverance, healing, preservation, wholeness, peace. So yun, dun mo mararanasan yun. That's why, mahalaga, mga kapatid, na tignan natin ang salita ng Diyos. Amen? Parang doon pa lang, pwede na tayong umuwi. Pero yun muna ako. Iinom muna ako.
Let's pray. Father God, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa word na mga natanggap na namin at tatanggapin pa. Lord, alam po namin na walang aksidente sa inyo. Lahat ng dinako nyo dito ay merong divine appointment today para ma-reveal nyo sa kanila ang totoong pagkatao nila sa inyo, Panginoon. At kung sino kayo sa kanila. Lord, dalangin ko po ang inyong banal na Espiritu ang manguna sa amin ngayong umaga. Nang sa ganon ay lumabas kami sa lugar na to, hindi kagaya ng pagpasok namin kanina, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So ang ating pinag-uusapan ay helpmate, right? So nakita natin to sa Ephesians 5 verse 8. Nasabi dyan sa TPT version, once your life was full of sin's darkness, right? So, dati daw, yung ating buhay ay punong-puno ng kadiliman ng kasalanan. Dati yon. But now, pasabi now, yan, gusto ko palaging i-remind yun sa inyo kasi minsan mas focus tayo doon sa, ay, makasalanan ako eh. Yes, dati. Pero nung nakipag-isa ka na kay Kristo, but now, you have the very light of our Lord shining through you because of your union with Him. See, yung salitang union, marinig niyo yan sa kasal, ibig sabihin, the two become one. Union, right? Ibig sabihin, nung ikaw ay, sabi nung kanta natin, you heal my heart, you change my name. Alam niyo ibig sabihin, change my name? Hindi niyo alam yon? Sabi nung bagong kanta natin, di ba? Una muna, because you pick me up, you turn me around, you place my feet on a solid ground. I thank the Master, I thank the Savior. Because you heal my heart, you change my name. Alam niyo ibig sabihin nun, dahil nakipag-isa ka sa kanila, kay Kristo, nawala na yung pangalan mo. Ang pangalan mo na ay in Christ. Right? Nung nakipag-isa, nung nagpakasal kami ni Lisel, dati siya ay Lisel Pantonyal. Nung nagpakasal kami, siya ay naging Lisel Sibilia. Dahil yun ang larawan nun ay si Kristo. Tandaan nyo, yung kasal, hindi lang sa physical yun sinabi para sa physical lang yung salita ng Diyos. Sinabi yun dahil nilalarawan ng Diyos, gusto niyang i-explain yung spiritual reality sa pamamagitan ng physical activity. Right? Yung union ng babae at lalaki, kaya nababago yung pangalan ng babae, yung bride, right? Dahil kay Kristo, si Kristo yung sabi niya, siya yung groom, yung church, yung bride. Kaya sabi doon sa kanta natin, you changed my name. Nung nakipag-isa tayo kay Kristo, hindi na natin gagamitin yung lumang tayo. Tatawagin mo na yung sarili mo na in Christ, right? That's why wag mo nang sabihin kapag na kay Kristo ka na ikaw ay makasalanan. Dati yun. Nung nakipag-isa ka kay Kristo, ikaw na ngayon ay binago. Binago ang iyong pangalan. Ibig sabihin, yung identity mo ay bago na. Nakasalalay na dun sa nakipag-isa ka. Kanino yun? Kay Kristo. Lahat ng na kay Kristo, kaya mayroong tinatawag na commonwealth. Nagkakaroon ng commonwealth, right? Kapag nung nagpakasal kami ni Lisel, hindi na yung sa akin, although wala naman akong sa akin. Di ba? Kung mayaman ka, di ba, yung sayo ay hindi na lang sayo. Ano na yun? Common na yun. Ibig sabihin doon ay conjugal. Right? Iisa na lang. Isa na lang. So ganun din yun. Yung kay Kristo, nung nakipag-isa tayo kay Kristo, wag mo nang sabihin mahirap ka. Dati yun. Pero na kay Kristo ka na, sabi niya, siya yung source ng bride. Kaya tuwing haharap ka ng kawalan, wag mong alalahanin yung dati mong pangalan. Sabi mo, yes Lord, you heal my heart and you change my name. Amen. Iba na ang pangalan ko ngayon. Ano na? Kay Kristo na. In Christ. Right? I am healed in Christ. I am blessed in Christ. I have the future in Christ. Amen. I am protected in Christ. Yun na yung pangalan mo ngayon. Kaya, anong papaalala ng kaaway sa'yo? Hindi. Totoo ba? Na pag kinain mo yung bunga, ay mamamatay ka. Totoo ba na pinagpala ka na?
Tignan mo nga yung sarili mo. Yan. Yan yung world system. At yun yung babasahin natin ngayon. At that's why, pero bago natin basahin yon, sabi ng Biblia, dati yung buhay mo ay punong-puno ng kadiliman. Ngayon, ang liwanag ni Kristo ay dumadaloy na sa iyo. Dahil nakipag-isa ka sa Kanya. Amen? Kaya sabi ni Kristo, huwag kang aalis dun sa pakikipag-isa mo sa akin. Sabi niya sa John 15, right? Sabi niya, manatili ka, hindi mo na kailangan mamblema kung paano mamunga. Ang kailangan mo lang isipin, paano ka mananatili sa salita ko. Kaya yun ang palagi kong ine-emphasize dito sa church kasi isang beses nyo lang tumarinig sa isang linggo. Right? Paglabas nyo dito, makakalimutan nyo na yung mga sinabi ko dito. Buti na lang merong live stream, pwede nyong balikan. Diba? Balik-balikan nyo yung mga na-bless kayo. Gusto kong pakinggan ulit. Dahil yun yung mag-i-ignite nung totoong ikaw. Amen? At doon sa mundo, papaalala nila yung kahinaan mo. Kay Kristo, papaalala niya kung kanino ka na. Ikaw ay kay Kristo na. Amen? Nakipag-isa ka kay Kristo, binago na yung pangalan mo. Ang tingin sa iyo ng Diyos ay bahagi ni Kristo. Right? Tama? Dahil nakipag-isa ba? Diba union? At actually sa baba niya, sabi niya, husband, love your wife. Wives, submit to the, babasahin natin. Ang tinutukoy niya, sabi niya, yes, maganda yung marriage, maganda yung kasal, pero ang tinutukoy ko ay si Kristo at ang katawan. So ibig sabihin, ay pastor, hindi pa ako married. Hindi pa yan applicable sa akin. Well, hindi ang sinasabi ng Biblia ay hindi yung kasal sa physical, kundi yung iyong estado kay Kristo. Amen. Kapag ikaw ay na kay Kristo, ikaw ay binago na. Gusto ko yung itatak sa inyong isipan. Dahil yan yung magre-resonate. Yan yung alingaw-ngaw kapag nandun kayo sa sitwasyon na natitempt kayo na bumalik sa lumang pangalan ninyo. Ako lang si Josie, mahina ako. Ako lang si Panyo, mahina ako. Tao lang ako . Right? Merong temptation na bumalik doon. Lalong-lalo na kapag hindi established yung posisyon, yung pagkaalam mo kung sino ka kay Kristo. Sa mga sitwasyon na kung kailan mo kailangan na alalahanin na ikaw pala ay binago. Binago na pala yung pangalan mo. Ikaw na pala ay kay Kristo at lahat ng merong ka ay galing sa Kanya. Amen? Yun yung dapat mong maalala tuwing ikaw ay nasa sitwasyon na kailangan mo ng breakthrough sa buhay. Kailangan mo ng solusyon sa problema. Kailangan mo ng kagalingan sa katawan. Dapat maalala mo kung sino ka sa Kanya. Amen? At huwag nating hayaan na tabunan ng mga circumstansya, ng mga impormasyon na galing sa labas, yung totoong pagkatao mo kay Kristo, yung totoong posisyon mo sa Kanya. Amen? Doon mo lang mararanasan yung tagumpay na matagal mo nang tinanggap nung nakipag-isa ka sa Kanya. Then sabi diyan, your mission is to live as children flooded with His revelation light. Amen. So hindi lang pala binago tayo ng Diyos, hindi niya lang pinalitan yung ating identity na sa ginawang identity niya para mag-enjoy tayo sa buhay. Right? Kasama pala yon. At ang isa pang main purpose kung bakit niya nire-reveal sa atin yung totoo nating pagkatao ka sa Kanya ay gusto niyang maglakad ka dito sa buhay na bumabaha ng pagkaalam na ikaw ay binago na ni Kristo. Di ba napakaganda nun? Hindi mo na kailangan mag-share. Sinong nahihiyang mag-share tungkol kay Kristo? Dati nun, nung hindi ko pa kilala kung sino ako kay Kristo, ay, Christian ka pala. Oo. Di ba? Masyado kang nai-intimidate na sabihin kung sino ka sa Kanya. Right? Pero ngayon, nung naiintindihan ko to, well, hindi pala ako ang dapat ma-intimidate sa dilim. Dahil ang liwanag kailanman ay hindi umatras sa dilim.
Right? Kapag nasa dilim ka at binuksan mo yung iyong ilaw, hindi nawawala yung ilaw mo. Ano yung nawawala? Yung dilim, right? Ang dahilan kung bakit madilim, kasi absent yung liwanag. Ganda yun, ha? Simpleng-simple lang yun. Kaya madilim yung sitwasyon mo ngayon dahil absent yung liwanag ng salita ng Diyos. Right? Kaya madilim yung bulsa mo ngayon kasi absent yung liwanag ng salita ng Diyos. Kaya madilim yung relasyon mo ngayon dahil absent yung liwanag ng salita ng Diyos. So, kailangan natin ng salita ng Diyos sa lahat ng area ng buhay natin. Kaya hindi ito relihiyon, mga kapatid. Ito ay buhay. Ito ay buhay na dapat nating maintindihan. Hindi lang to accessory sa buhay natin, hindi. Kundi itong natututunan natin, ito yung buhay na gustong iparanas sa iyo ng Diyos. Kaya, huwag niyo nang pa-abstinent yung salita ng Diyos sa buhay ninyo. Nang sa ganun, magkaroon ng liwanag, right? Ang dahilan kung bakit may problema, kasi walang solusyon. Nasaan yung solusyon? Si Kristo. Right? Hindi pera. Kahit mukhang pera ang solusyon sa sitwasyon mo, hindi talaga. Pag binuklat mo pa, ang talagang problema pala yung ikaisipan natin. Kaya tayo napunta doon sa problema na yon. Sabi ng James 1, di ba? Sabi niya, kaya dumadating ang pagsubok dahil sa sarili nating kagustuhan. Dahil ginagawa natin yung gusto natin. Tandaan niyo ha, kapag may nag-arise na problema, isa sa mga simptomas, ginawa mo yung gusto mo lang. Instructional yon. Di ba? Kapag nagkaroon ng problema, isa sa mga hindi yun lang. Isa sa mga simptomas ay sa simula pa lang, pinilit mo na yung gusto mo. Pero kapag merong katagumpayan, ibig sabihin, ginawa mo yung kalooban ng Diyos. Dahil sabi niya, di ba, marami ka mang plano, pero ang magtatagumpay sa buhay mo ay yung plano niya. Right? Hindi ibig sabihin automatic na mangyayari yung plano ng Diyos sa buhay mo. Hindi, dahil meron kang pagpili. Right? Diba? Sabi niya dun kay Eva, huwag mong kainin para manatili kang buhay. Pero anong ginawa nila? Pinili nilang kainin. Kaya ano nangyari? Nagkaroon ng problema. Ano nangyari? Nawala yung salita ng Diyos, nawala yung liwanag ng salita ng Diyos sa kanila. Ang dumating ay salita ng serpent, na tingnan mo, masarap kainin. Tingnan mo, napakagandang tignan. Right? Ganun ang sistema ng mundo. Tumatalo na ako. Sige, tatapusin na natin ito. Basahin natin. Genesis 3, 6-7. New King James. So when the woman, si Eva tinutukoy dyan, when the woman saw that the tree was good for food, ano yun? Physical, right? And it was pleasant to the eye. Magandang tignan. Right? And sabi dyan, desirable to make one wise. Ano yun? Pride of life. Diba? And anong nangyari? She took of its fruit and ate. So, ibig sabihin mga kapatid, we eat by seeing. Ulitin ko yon. We eat by seeing. That's why, kita nyo, sabi ng Biblia, focus on the Word. Why? Kapag nag-focus ka sa Word, you will eat the Word. You will eat the fruit of righteousness. Kapag nag-focus ka sa world, you will eat the system of the world and you will die. You will be separated from the life of God, which is abundant
I came to give you life and have it more abundantly. Diba? Sa physical, diba? Pag hindi mo nakita, alam mo, si nanay, pinakain ako dati ng palaka dahil kapangpangan sila. Kumakain, diba dati doon? may doon sa, sino, si Lola yata nagpakain. Ikaw ano yan? Dahil hindi ko nakita dati, ba't ko kakainin yan? Hindi ko pa nakita yan, di ba? So, kumakain tayo dahil nakita natin. Di ba? Ano pa ba yung pagkain dito sa Mindoro na kakaiba? Ha? Alam mo, si Kuya Ariel, pinakitaan ako ng bayawak. Ano yan? Bayawak. Wala na bang pagkain sa mundo at kumakain ka na ng bayawak? Diba? Pag hindi mo nakita, pag hindi ka familiar, hindi mo kakainin, right? That's why hindi nyo makain yung righteousness, yung fruit of righteousness, kasi hindi tayo familiar. Palagi tayo nakatingin sa world system, doon sa magandang tignan, sa magandang pakiramdam, doon sa mukhang sisikat ako dito. Yun palagi natin nakakain, which is, ang resulta nun ay problema, separation doon sa buhay na inintend ng Lord na maranasan mo. Pero once you always look onto the Word, who you are in Christ, yung bago mong pagkatao sa Kanya, then you will devour the fruit of righteousness. Ano yun? Napakaganda nun dahil yun ang hinahanap mo, matagal na, nasa ilalim lang pala ng ilong mo. Di ba? Ang hirap, di ba nakakainis yun? Yung, pag may salamin ka nakaganon, hinahanap mo yung salamin mo. Salamin ko. Yung salamin ko, yung pala nakaganon lang. Di ba? Parang ganun yung salita ng Diyos na malapit na sa'yo kaso lang pinipili mo pa rin tignan yung, sabi doon, yung good for food, yung pleasant to the eye, and kailangan kong ipakita sa inyo na ako ay nagtagumpay. Yun ang ibig sabihin nun. Di ba? Mahirap yun. Kapag nabuhay ka, merong gustong patunayan, then you will go down. Buhol-buhol lang buhay mo. Dahil ang gusto ng Diyos, wala kang patunayan. Dahil pinatunayan niya na. Kaya wala ka na nga eh. Di ba? You changed my name. Binago ka na. Si Kristo na ang identity mo. Kaya nung nakay Kristo ka na, kalimutan mo na yung gusto mong patunayan. Alamin mo na yung pinatunayan ni Kristo para sa iyo. Amen? Sabi niya, ikaw ay nagtagumpay na. Patunay na yun. Right? Pag sinabi ng salita ng Diyos, maging solve ka na, Lord, ito ang patunay. Makita man ng mga tao sa paligid ko, ako ay nagtagumpay na sa inyo. Wala, hindi mo na iniisip. At habang ganun ang iyong mindset, unti-unting makikita yun sa physical. Sabihin siya, ito si Ariel, dati ay parang gusto palaging may patunayan, pero ngayon, iba na ang kanyang isipan. Nakikita ko sa kanya na ang Diyos ay buhay. Right? Yun ang magandang makita ng mga tao sa atin. John, binasa ko na ba? Sabi doon, hindi ito. Tapusin natin. Desirable to make one wise, she took of its fruit, ate, she also gave to her husband with her. So nandun lang pala si Adan, all along. Hindi niya sinuway. Oy, ba't mo kinakausap yung serpent? Diba? Ang sabi ng Diyos, huwag kainin. Sinong paniniwalaan natin? Sinabi niyo o sinabi niyan? Diba? Pero dahil yung bride ay merong kakayanang mag-influence. Right? Yun yung kapangyarihan ng church. Yun yung kapangyarihan ng church, mag-influence. Mag-influence. Yun yung, at makakapag-influence ka kapag nakita mo kung sino ka kay Kristo. Talagang sure yun. Makakain nila yung bunga ng righteousness. The fruit of righteousness. Kapag nalaman mo kung sino ka. Diba? Kabaligtaran nito, nung nakita ni Eva, sabi niya kay Adan, honey, kainin mo nga to. Hindi ganun.
Palagay ko hindi ganun ang salita. Okay mo to. Mga ganun pa eh. Medyo ganun yung ano eh. Di ba? Oo. Kainin mo to eh. Sinabi ko na to. Kakainin natin eh. Kainin mo na to. Parang ganun yung larawan. So, diba? Napakaswerte ni, swerte no? Napakaswerte ni Adan kung sinabi niya, honey, pakikain naman to. Di ba masarap naman? Diba? Hindi, mukhang hindi ganun ang ginawa ni Eva. So, pero ano man ang ginawa niya, kinain ni Adan. At yun ang nagsasabi na merong impluwensya yung bride. At sa light natin, di ba, tayo yung bride ni Christ. Yun yung influensya na meron tayong kapangyarihan built-in na leadership capacity to influence others. Ngayon, hindi na para kumain ng kasalanan, kundi kumain ng righteousness. Amen? Provided, tinignan mo yung righteousness ni Kristo. Dahil we only eat what we see. Tama? We only eat what we see. Kung ano lang nakita natin, yun yung ating kinakain. Pag alam mo, alam ko to, kakainin ko to. Diba, minsan nga, pag umakyat kami nila RJ sa bundok, merong mga, pwede itong kainin. Talaga? Oh. Pero pag, ano yan? Pag hindi mo pa nakita sa buhay, medyo skeptical ka, diba? Pero pag kinain niya, okay, hindi naman siya namatay, okay, sige, pwede kainin. So tandaan nyo, kung anong tinitignan ninyo, yun yung kakainin ninyo. Basahin natin sa 1 John. (2:15). New King James Version. Sabi diyan, do not love the world or the things in the world. Ang ibig sabihin ng love the world ay world system, okay? Kasi baka mabasa niyo naman yung John 3:16. Sabi ng John 3:16, for God so loved the world. So, yung tinutukoy sa John 3:16 ay mga tao. For God so loved the world, John 3:16, mga taong tinutukoy. Sa 1 John, siya din na nagsulat nito, si John. Sa 1 John 2:15, do not love the world. Ang tinutukoy niya ay world system. Right? Or the things in the world. Yung mga bagay sa mundo. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Ibig sabihin, kung gusto mo yung world system, hindi mo pwedeng gustuhin yung sistema ng word ng Lord, yung kanyang will, yung kanyang purpose. Yung sistema ng Diyos, hindi sila pwedeng magsama. It's either, sabi niya, you cannot love. Sound check. Meron ulit. You cannot love the money you cannot love God and mammon. Ibig sabihin, kasi yung money, world system yan, di ba? Dito sa mundo, meron na nga bago ngayon, di ba? Dati, love makes the world go round. May bago na ngayon. Alam niyo kung ano? Money makes the world go round. Yun yung sistema ng mundo. Pera, 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 pera. At kapag yun ang pag-asa mo sa buhay, pera, then world system yun. Sabi niya, kapag ganun daw ang iyong mindset, hindi mo makukuha yung sistema ng Diyos. Right? At gusto kong sabihin sa inyo, na sa sistema ng Diyos, kasama yung provision. Hindi niya inalis yung pera. Pero ginawa niya yung pera ay least in the kingdom. Pinakahuli. At yung kanyang salita ang pinakamataas. Sabi niya, I put my word above my name. So, sabi dito, kung mahal mo daw yung world system, hindi yung pag-ibig ng Diyos ay hindi pwedeng mapasa iyo. Next verse. Sabi niya, for all that is in the world, ang mga bagay daw na nasa mundo ay lust of the flesh. Ano yun? Good for food. Yung sinabi ni Eva. Yun yung parallel niyan. Lust of the flesh, good for food. Pareha sila.
And then sabi doon, lust of the eye. Ano yun? The pleasant to the eye. Di ba sabi sa Genesis? Kaya-ayang tignan. And then sabi sa yung pangatlo, the pride of life, sabi niya, is desirable to make one wise, sabi doon sa Genesis. So tatlo din yun. Ibig sabihin yung sinimulan ng kaaway na paikutin yung world system sa pamamagitan ng lust of the flesh, lust of the eye, and pride of life. At ang sabi ng Biblia, wag mong gagamitin yon, wag mong mamahalin yung sistema na yon. Kaya sabi niya, you will live by faith and not by sight. Right? We look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Nakatingin tayo sa salita niya, hindi sa mundo. Kaya yung sinasabi ko kanina, nagsimula ako, di ba? We don't look doon sa mga nangyayari sa ating gobyerno. We always look to the Word. Why? Dahil alam natin na pinakamakapangyarihan na nasa mundo ay ang salita niya. Then sabi niya sa Jeremiah, sabi niya, I am watching my word to perform it. So God is waiting for you to speak His word so that He can perform His word. Amen? Hinihintay ka ng Diyos na malaman mo kung ano yung mga salita niya. Sino ka sa Kanya, ano yung kaya mong gawin. Dahil kapag yun ang binigkas mo sa iyong mga labi, ang Diyos ay naghihintay sa pananampalataya na yun. At siya ay, sabi niya, gagawin ko yung kanyang salita. Pansin nyo, yung mga salita nyo lang, ayaw gawin ng Lord. Kasi hindi yun ang pinangako niya. Sabi niya, gagawin ko yung salita ko. So anong parte natin para maranasan natin para kumilos siya sa buhay natin? Alamin natin yung salita niya. At yun ang sabihin natin sa ating buhay. Amen. Paano yun, Pastor? Lord, salamat sinabi mo na ako ay pinagaling mo na. Right? Paano yun? Lord, salamat, sabi mo, you will provide all my needs. Sabi mo, seek first your kingdom and your righteousness and all these things shall be added unto me. Ganun. Diba? Pag nasa sitwasyon ka ng mahirap na sitwasyon, di mo alam gagawin, Lord, salamat. Ang wisdom ay galing sa iyo. You are my wisdom. Makikita mo, maya-maya, alam mo na yung gagawin mo. Kesa dun sa, naku, hindi ko alam gagawin. Anong gagawin? Diba? Natataranta ka na. Pero, hindi mo alam, yung kapangyarihan ay nandun lang sa iyong mga labi. Pag binanggit mo ang salita ng Diyos, sinabi mo ang salita ng Diyos, sabi ng Diyos, nag-aabang siya para gawin niya yung kanyang salita. Amen? Kaya encouragement ko sa inyo mga kapatid, bilang bride ni Kristo, ay alamin natin yung salita niya, pigkasin natin yung mga salita niya sa mga sitwasyon natin. Hindi lang sa church, hindi ito sa church, hindi mo kailangan bigkasin yun. Right? Doon sa sa personal na buhay mo, kapag kailangan mo ng tulong, bigkasin mong salita ng Diyos. Sabihin mo, ang tanong, alam mo ba yung salita niya? Diba? Pag hindi mo masasabi yun. Hindi makakakilos ang Diyos. Ang masasabi mo lang, sitwasyon mo, Lord, ang hirap ng buhay, Lord, ganito. Ang Diyos, gusto kang tulungan, kaso lang, ang kanyang disenyo, maghihintay ako doon sa word ko. Brother Panyo, naghihintay ako sa word ko, sabi ng Diyos. Hindi ko, yes, alam ko, nahihirapan ka na, pero hindi yan yung sinabi ko sa salita ko. Ang sinabi ko ay kapag binanggit mo yung salita ko, saka ako gagawa sa buhay mo. Kaya ang dami mo nang sinabi, walang word, kaya walang karanasan. Pero sa simula pa lang, binabanggit mo na yung salita niya, na narinig mo dito sa church, then kaya mo nararanasan yung pagkilos ng Diyos sa buhay mo. At yung pagkilos na yon ang magsasabi sa kapitbahay mo na buhay ang Diyos na pinapaniwalaan mo. Amen? At tutuloy natin ito next week. Let's pray. Panginoon, marami pong salamat sa revelation word na binigay mo sa amin ngayong umaga at hindi na kami magiging kagaya ng dati. Alam na po namin ang aming gagawin para maranasan namin ang inyong kapangyarihan sa buhay namin, Panginoon. Lord,
Ang dalangin ko po na ang inyong banal na Espiritu ang patuloy na magpahayag ng mga salitang narinig namin ngayong umaga. At Lord, ang inyong banal na Espiritu ang magbigay sa amin ng desire para makinig at magtuklas kung ano ang sinabi mo na, kung ano ang ginawa mo na, at kung ano ang ibinigay mo na sa amin, Panginoon. Lord, dalangin ko po sa bawat isang nandito na maranasan nila ang inyong kalooban dito sa lupa nang sa ganon ay ma-display namin ang liwanag na binigay mo sa amin nung nakipag-isa kami sa inyo, Panginoon. Lord, marami pong salamat sa provision, sa wisdom, sa healing, sa protection na palagi mong pinagkakaloob sa amin sa araw-araw. Marami pong salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang tanghali po sa ating lahat.